Remember guys, yung una akong nag-post sa FB tungkol dito sa kotse. Halos doon nag-grow yung YouTube channel ko. Dahan-dahan nagkaroon ng subscribers, dahan-dahan nagkaroon ng views. Ako naman, upload lang ng upload ng mga ginagawa ko dito sa box type na to. Kahit may manood o wala, masaya na akong naisi-share kung ano yung mga restoration na ginawa ko dito together with Hernan and Ambo and Pat. Bumilang ng taon, actually ang calculation ko is 4 years bago fully natapos itong project car ko. So yung 4 na taon na yun, naandyan kayo, dahan-dahan kayong nadagdagan, dumami kayo ng dumami. Nag-comment kayo, natuwa ako sa mga comments nyo, kaya lalo ako na-inspire na tapusin to. Maraming hardships ang pinagdaanan namin, maraming trials, maraming heartaches, nadaanan pa ng COVID at kung ano-ano pa, pero the day has finally come to let my project car go. So kung natatandaan nyo na sinubukan kong i-post to sa marketplace, out of curiosity lang na baka sakali may magkakursunada sa presyong gusto ko. Yung presyo ko naman is hindi naman unreasonable. Binase ko lang yung price ko sa pagod at hirap na ginawa namin dito. And of course, yung mga expenses na ginawa namin. Matagal ko siyang pinost, maraming nag-inquire. May isa pa nga makulit na huwag ko raw ibenta dahil pupuntahan niya. Ilang buwan nang lumipas, hindi pa rin siya nagpapakita. And then, there's one person who came along. May isang tao na nag-chat sa akin, kahapon lang actually. And sa negotiations pa lang namin, sinarado niya na kaagad yung deal. He is very eager to have this car and I have decided to give it to him. Dahil sa tingin ko, mas may enjoy niya itong auto. I think it's time na para naman enjoyin ng iba. Na-enjoy ko naman siya. In fact, yung pagkatapos ko siyang i-restore, ni-reset ko sa zero yung, what do you call that? Odometer ba ang tawag doon? Yung odometer, ni-reset ko sa zero and check natin kung nakailang kilometers ako. Simula nung natapos ko siya. Tingnan natin. 2,369 kilometers lang. Pagkatapos ko i-restore nga, naka 2,369 kilometers lang ako. Because, bihira ko siyang gamitin actually. Andito lang siya sa bahay, kinakain ng alikabok. Ilalabas ko lang siya from time to time, minsan for an afternoon drive or for an early morning drive. And mostly, binabiyahe ko sa Olongapo, sa Angeles. Sa Angeles, isang beses ko lang biniyahe ito. 2 beses pala. Para isali sa car show tsaka sa car meet, and then mostly sa Olongapo ko na siya sinasali. So ganun lang ang naging biyahe namin. Kung natatandaan nyo nga, yung first 1,000 kilometer nito ay bumigay yung makina dahil nga bumili ako ng aftermarket na fan belt, na timing belt na palpak. So natukuran ako ng mga barbula, which is na rectify naman kaagad ni Hernan. Bumili kami ng bagong cylinder head, pinalitan namin yung mga pistons tsaka mga valve, and now it's running really good. So yun lang ang naging problema ng auto ko simula nung nabuo siya. Dito sa engine wala naman akong naging problema. Naging very reliable siya simula nung na-repair na siya. And wala akong masabi sa combination nito na body ng box type tapos ganyang makina. Napaka sarap laruin, especially pag piniga mo yung silinyador. Talaga mararamdaman mo yung power. Napakalaking difference kumpara sa stock, syempre, na engine. I mean, very noticeable yung difference. Hindi ako napapahiya dito sa performance, especially pagdating sa highway, pag medyo may mga makakulit na driver na feeling nila sila na yung pinakamatulin sa buong mundo, sasabayan ko lang. Hindi ko naman kakararahin. Just to let them realize na anyari, na bakit nakakasabay sa akin yung lumang kotse na yun, di ba? Yun ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko rito. Sabi nga nila, medyo may pagka-sleeper itong kotse ko. Mukhang luma, pero makakasabay sa mga bago. Which is yun naman ang goal sa pag-transplant ko ng engine, sa pag-engine swap ko. Para naman kahit papaano hindi tayo napapahiya sa kalsada. Hinihintay ko lang yung flatbed. Sabi kasi nung buyer, magpapadala na siya ng flatbed and it is on its way na. Hindi ko na siya huhugasan dahil alam ko naman mauulanan lang. Pabayaan ko na lang sila maglinis niyan pagdating sa kanyang destination para lumabas ang kanyang totoong alindog. Nakakalungkot man pero we all have our reasons and I have mine. I hate to let this go pero sa tingin ko kailangan. Unang-una kasi hindi ko naman siya nagagamit. I've done my part. I have nothing to prove anymore. Na-enjoy ko naman na siya and
gusto ko naman yung iba makapag-enjoy ng fruits of my labor. Kumbaga, syempre, nakakalungkot. You don't get this chance twice probably. Hindi ko alam kung magkakaroon na naman ako ng pagkakataong gawin ito. Pero sa mga viewers ko, sa mga subscribers, rest assured na hindi naman ako titigil sa pag-upload ng mga car-related videos na I'm sure interesado rin kayo. Hindi lang sa backstab. Who knows, baka pagkakuha nito, kumuha rin ako ng kapalit. But right now, hindi ko pa alam kung anong ipapalit na project. Dahil ito, medyo napagod ako dito. 4 years, halos kami lang talaga gumawa ni Hernan, ni Ambo, ni Pat. Kaya let's see kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Hanapin ko muna yung papers ng auto. Andito. Saan ba yun? Ito, andito. Let's see. Nissan Galant. Ito yung Galant na kinatay ko. Yun, Lancer Box Type GT SCC 241. Alright. Nihingi kasi ng buyer ng kopya. So, picturean ko lang to, tapos send ko sa kanya sa messenger. Okay. Nag-message yung flatbed. ETA daw is 1 hour. So, past 10 na, past 11, nandito na sila siguro. Parang gusto kong pabalikin na kung saan sila galing. Ay, Diyos ka. Kung anong meron itong box type ko ngayon, wala akong tinanggal or binawas. Hopefully, sana maintindihan ng buyer yung mga pinaggagawa ko rito. Sana ma-realize niya na naka-hydraulic type transmission to na 5-speed, mated with LSD differential 10 bolter. Tapos bigger rotor disc sa rear. Hindi ko alam kung may katulad pa yan o kung saan kahahanap ng kagaya niyan. So I consider those parts very rare. Naswertehan ko lang talaga sa junk shop. So muffler, yun pa rin, Gredy. Binanggit ko naman na sa kanya yung mga flaws nito. Actually, may maliliit na bubbles dito sa trunk lid. Merong konting kalampag sa ilalim sa kanan, sa likod dahil sa bushing. Yung trailing arm bushing probably. Palitin lang yung bushing nun. Ano pa ba mga flaws nito? Medyo matigas yung manibela kasi tinanggal ko yung power steering at bala kong lagyan ng electronic power steering, kaso nangangamba nga ako baka pag nilagyan ko nun masyadong, baka naman lumambot masyado kasi itong setup ko ngayon na walang power steering, napaka steady sa high speed dahil medyo piniga ko to sa SCTEX, mabot ako ng 170 yata, 180, walang galaw yung steering wheel kaya nakaka-boost ng confidence. Mahirap pag high speed pag masyado malambot yung manibela, very snappy. Konting galaw mo lang, liliko. Medyo mahirap sa high speed yon. So dito lang ako, naghihintay sa flatbed. Most probably, ako na rin magdadrive nito, paakyat ng flatbed. Bali, iwan ko na yung fire extinguisher. Yung basahan na yan, iwan ko na yan dyan. Pero kinuha ko na yung iba kong stuff sa loob. Ayan. Charger, whatever. At ito. Tapos sa trunk, kinuha ko lang yung tool bag ko is iwan ko na tong jack tsaka tire wrench. Alright, mahirap magpaalam, hindi ako magpapaalam sa'yo, nasama lang yung loob ko. Medyo swerte yung bibili dahil nung isang araw nagpakarga ako ng 2,000 gasolina. Kasi nga nagmura yung gas dito sa amin. Pakarga ako 2,000. Pagkatapos kong kargahan, ginarahe ko na rito. So, hindi ko alam paano mababawi yun. Waiting game na. Darating na yung flatbed anytime. Sa box type ko, thank you very much. Nagpaayos ka sa akin ng mabuti. Na pinayagan mo akong gawin ko sa iyo lahat ng gusto kong gawin, lahat ng pag-aayos na gusto ko, nagawa ko naman sa iyo.
sumaya naman ako sa maikli nating pagsasama. And pinabilib mo ako. Dahil sa ginawa ko sa'yo, nalaman ko yung kung paano magkaroon ng box type na may makinang 4G63. Bago na yung magiging amo mo, pakabait ka doon. Sana alagaan ka rin niya ng kagaya ng pag-aalaga ko sa'yo. So sa Project Lancer box type ko, ganito ka sa akin. Okay, nag-message na yung flatbed. Andito na raw sila. Tignan ko sa labas. Ay, ayun na. Ayun, si Sir Bobby. So kontakin ko lang yung buyer para malaman ko kung makapag-deposit na siya. Sir Bobby? Ito si Kuya Bobby, yung flatbed operator. Kakilala niya pala si Sir Chris Neal. So shout out Sir Chris Neal. Bali siya ang pipick up nito para dalhin. Saan dadalhin, sir? Alam ko Alabang eh. Alabang? Okay. Sige. Wait ko lang ang sagot ni Sir yung buyer para maikarga na namin. Okay, buti nahalungkat ko pa yung original bumper niya kasi sabi nung buyer kung pwedeng isama ko na rin daw. Kaya ayan siya. So waiting lang kami ng confirmation ng payment and then proceed na kami sa pag-load ng auto. So, hindi ako makapaniwala na darating tong araw na to kasi yung binubuo ko to, sabi ko hindi ko talaga ibebenta to kaso talagang ganyan ang buhay, hindi mo masasabi. At least mapupunta siya sa car enthusiast din and I'm sure na maalagaan niya at maayos to ng gusto. So si Kuya Bobby rin pala ang naghahakot at naghahatid ng mga auto ni Angie Mid King. So shout out Madam Angie Mid King. Ako po ay isang pipitsugin na car enthusiast. Pero po lagi kong pinapanood ang inyong mga videos. Pinakita nga ni Sir Bobby yung video niya na habang niloload niya yung NSX na nasunog. Dinala raw pala dito sa Subic yun at in-export papunta sa US para buhayin ulit. So sana mabuhay ulit at makita ulit namin na binablog mo yung coaching yun dahil sayang talaga. Very unfortunate yung nangyari na nasunog. Ayun na, binaba na ni Kuya Bobby yung rampa. Wala nang atrasan to. So I guess this is it. Project Lancer. Hindi ko siya pinangalanan dahil I don't feel like naming a car. Tawag ko lang sa kanya box type o kaya Project Lancer. Pakabait ka ha. Thank you sa'yo. Thank you talaga. Okay, na-check ko na yung bank account ko. Pumasok na yung payment. So wala na talaga. Ano yan? Wala na atrasan. So ilo-load ko na to. Papaandarin ko lang. Pabanti na ng packet. Sir, atras niyo uli. Mano dito
Yan. Video. Banti kayo konti. Okay na po. Thank you. Nakasampan na siya. Yung susi dito na, di ba? Andiyan po sa ignition. Tsaka yung papel nandito sa loob ha. Naka-load na siya. So this is goodbye. Sa buyer, kay sir, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Maraming salamat sa iyo. At tawag ka lang kung may mga sikreto kasi ito kung paano i-operate. Especially yung RPM. Medyo nagloloko yung RPM pero may reset button naman yan sa ilalim ng dashboard sa kanan. Katapat ng tuhod mo sa kanan. I-reset mo lang ng i-reset. Other than that, wala naman na siyang ibang sikreto. Alam ko may mga magtatanong bakit ko binenta, ganyan. Akin na lang po yung reason na yun. Sana marespeto nyo. Masakit man sa dibdib na ibenta siya pero mas nanaisin ko na lang mapunta siya sa iba. At least yung mas may enjoy siya ng iba. And proud naman ako sa ginawa ko sa pag-restore ko sa kanya. Magagaranti ko naman na wala siyang kalawang. Maayos naman yung pagkaka-restore namin sa kanya. Okay? Nabuta pa ng ulan si Kuya Bobby. Ay, hirap panoorin. Kuya Bob, yung bumper ha, baka malimutan. Ay, goodbye, Backstyle. Sa mga subscribers ko, sa mga followers, don't worry. Tingnan natin kung anong pwedeng ipalit natin dito kay Lancer. Okay? Don't lose hope. Magkakaroon pa rin ako ng maraming upload sa aking channel. So, standby lang. Okay? So, life goes on tayo ha. Dire-diretso lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga uploads ko sa YouTube channel ko. Alright? So, hopefully nandyan pa rin kayo kahit wala na si Backstyle. Alright? Sarado na. Babiyahe sila sa Alabang, sabi ni Kuya Bob. So, babiyahe siya ng Manila. Kung makita nyo to sa daan, pakipicturean na lang. Tapos, ilagay nyo i-comment nyo na lang sa messenger ko para naman at least makita ko kung paano siya bumiyahe. Hopefully, makita nyo nga siya sa daan, matsyempohan nyo. Pakipicturean na lang, guys. Kuya Bob, maraming salamat. Thank you din. Ingat kayo sa biyahe ha. Kailangan mo ko ng number ko. Ayun, ako nga pala. Ito yung towing services ni Kuya Bob. Ayan yung phone number niya. So kung kailangan nyo ng towing services, any point of Luzon, Philippines. kahit saan sa Pilipinas, isang tawag lang. Andiyan kagad si Kuya Bob. Kuya Bob, ingat kayo ha. Yung papel. Lipat ko na lang. Wala pa. Kasama sa ginto to eh. Sige boss, thank you. Bye-bye. Thank you sa lahat. Thank you talaga. Bye-bye. Love you, Backstyle. Kita ulit tayo.
wala na siya. So yan muna ang video natin for today, everyone. Thank you for watching. Now see you in the next one.